Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ulit itong si Pi Network. Ang isa po sa mga pinaka-inaabangang crypto token sa market ngayon. Marami pa rin po ang nagdududa, may ilan din na umaasa. Pero ang tanong, tataas ba ang presyo ni Pi? Aabot na ba siya sa presyong $1? At ano po ang mga sinyales na dapat po nating bantayan. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang technical analysis, mga indicators na paggalaw ni Pi at ang mga balitang pwede pong magpataas sa kanyang presyo. Kaya yan yung source po ng ating balita rito ay si Invest. Yan, Invest. Kaya bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Ano nga bang nangyayari kay Pi Network ngayon? Ngayong buwan po ng June, si Pi Network ay tila nagpapahinga. Ang kanyang presyo ay nasa paligid lamang ng presyong 0.6032 na halos hindi gumagalaw sa nakaraang mga linggo. Pero kung titingnan natin, ito ay 52% na mas mataas kumpara sa pinakamababang presyo niya kamakailan, kung saan ay bumagsak dahil po sa epekto ng kaguluhan sa pagitan po ng bansang Israel at saka Iran. Ang ganitong consolidation phase ay karaniwang sinyales na may paparating na malaking galaw sa presyo, pataas man or pababa. At base po sa analysis ng ilang eksperto, may posibilidad na maganap ang tinatawag na short squeeze. Pero bago yan, ay ano nga ba ang sinasabi ng mga technical indicators? Ayan. Ano nga ba ang sinasabi ng mga chart at saka technical patterns kay Pi? Unahin po natin ang mga chart pattern na napapansin ngayon. Ang pinaka-kapansin-pansin ay ang formation po ng hammer candlestick. Ayan po, nakikita po natin dito ang chart ni Pi Network. Isa po itong 12-hour chart time frame at mula po ito sa datos ni OKX. Ayan, kapansin-pansin po ang nabuong hammer candlestick. Ang hammer ay isang klaseng candlestick pattern na may mahabang buntot sa ilalim nito at maliit na katawan. Ibig sabihin nito ay bumagsak man ang presyo, mabilis din itong nakaka-recover or bumabawi. Sinyales na may support po sa kanyang ilalim. Sa madaling salita ay hindi po pinapayagang bumagsak palalo si Pi ng mga buyers. Bukod pa rito ay nakita rin ang tinatawag na triple bottom pattern. Ayan, isa itong bullish pattern na binubuo ng 3 beses na pagbagsak sa parehong antas or price level na kadalasang sinusundan ng pagtaas. Sa kaso po ni Pi, nangyari ito sa support level na 0.60. Kaya ayan, nakikita po natin dito sa chart po muli. Ayan, nakikita po natin yung mahabang rectangular box na yan. At nakikita po natin na 3 beses po siyang tumalbog dito. Kaya ayan, ngayon is ano naman po ang sinasabi ng mga indicators gaya po ng Bollinger Bands at saka ang ATR. Ayan, ayon po sa Bollinger Band, ayan, at saka Donchan channels at maging ang average true range or ATR, mababa ang volatility ni Pi Network ngayon. Ibig sabihin ay hindi gaanong gumagalaw ang presyo. Kapag ganito po ang sitwasyon, karaniwan itong sinusundan ng biglaan o malakas na paggalaw. Ang Bollinger Band naman ay halos nagsasalubong na, indikasyon na sobrang sikip na ang range ni Pi. Ang ATR naman ay bumaba rin sa mga nakaraang linggo. Pero pansamantalang tumaas nung bumagsak po si Pi bago po siya muling bumaba. Kapag nagsama-sama ang ganitong indicators at saka patterns, may posibilidad po ng short squeeze. Kapag nangyari ito, ang unang target ay ang 50-day exponential moving average or EMA na nasa presyong 0.66. Kapag nabasag ito, posibleng umakyat si Pi ng hanggang $1 na 65% ang taas mula sa kanyang current
level. Pero kapag babagsak ito sa ilalim ng presyong 0.3945, mababasag po ang bullish view at baka bumagsak palalo. Yan, dito naman po tayo sa mga balita na pwedeng or posibleng magpaangat sa presyo ni PAI. Yan, meron po tayong mga balita rito na posibleng magpataas or magdulot ng catalyst. Yan, na maaring maka-impluwensya sa presyo ni PAI. Una ay syempre ay ang .pi domain auction na patuloy pa rin pong nangyayari. Ito ay tulad po ng Ethereum Name Service or ENS, kung saan ay pwedeng makuha ng users ang mga domain gaya po ng yourname.pi. Malaki ang interest dito, lalo na ang mga domain squatters na gustong kuhanin ang mga sikat na pangalan or brand. Kapag naging matagumpay po ang auction na ito, tataas ang demand sa ecosystem ni PAI at syempre posibleng umangat ang token. Ikalawa, malapit na po ang PAI Day 2 na gaganipin po sa June 28. Yan, lapit na po yan. At ayon po sa iba, ito ang tunay na PAI Day kumpara sa March 14. Noong unang PAI Day, inannounce po ng PAI Network ang launching ng domain auction. Kaya posibleng may bagong malaking balita na naman na kanilang i-announce ngayong PAI Day 2. Ikatlo, inaasahan din po ang Phase 2 ng PAI Network migration sa mga susunod na buwan. Kapag mas maraming users ang lumipat sa mainnet, mas lalakas po ang ecosystem at mas tataas ang tiwala ng community. Yan, ang ikaapat or ang panghuli ay ang pinakamabigat po sa lahat ay ang posibleng listing sa isang major exchange. Kapag nangyari ito, pwedeng tumaas bigla ang presyo ni PAI. Tulad po ng nangyari sa Pocket Network, Livepeer at saka Orca na tumaas ng higit sa 100% matapos po silang malista sa mga kilalang exchanges. At ayan, ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni PAI Network. Para sa atin bilang mga Pinoy, malaking bagay kung totoo ang mga sinyales ng pagtaas na ito. Marami po sa atin ang nagsimula pa noong PAI Network ay noong ang PAI Network ay nasa mobile mining stage pa lamang. Kung totoong may short squeeze at tumaas si PAI ng malaki, posibleng kumita po ang mga early adopters, lalo na kung maayos po ang distribution at saka listing. Pero syempre, dapat tandaan po natin na hindi pa officially listed sa major exchanges itong si PAI at maraming uncertainty pa rin sa paligid ng kanyang full mainnet launch at saka regulatory compliance. Kaya mahalaga po ang tamang timing at maingat na pagbabanta sa developments at hindi po sapat ang hype kung saan ay kailangan na may analysis na rin. Yan bilang panghuli. Ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, si PAI ay nasa napaka-interesting na kalagayan. Nakita natin na kahit hindi pa ito listed kahit hindi pa siya nakalista sa malalaking exchanges, may traction na ito sa community at active ang development. Ang kanyang technical patterns po ay may positibong indikasyon at may mga real-world activities tulad po ng .pi domains na siyang nagpapalakas sa kanyang ecosystem. Pero gaya po ng aking laging paalala ay do your own research. Ang crypto po ay volatile at ang hype ay hindi laging katumbas ng value. Maganda kung nakasakay tayo sa wave bago po ito pumutok. Pero mas maganda kung hindi po tayo natatangay lamang sa ingay. Kaya kung ikaw po ay nag-hold ng PAI, bantayan mo po ang pagsapit ng June 28. Baka ito na nga ang signal kung magka-cut loss ka or maghuhudel ka pa. Kaya yan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.